Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ngayon ay pag-uusapan natin, no, ito pong isang masamang nangyari po, no, dito kay Attorney Harry Roque, mga kababayan. Dahil marami pong nagulat, no, dito po sa nangyari po sa kanya. No, dahil nga ito pong si Attorney Harry Roque, mga kababayan, ngayon po ay isa ng pugante, no, o in short, pinaghahanap na po siya ng batas, mga kababayan, no? Pugante na po siya, no? At anytime pwede na po siyang hulihin, mga kababayan. Nako po, delikado na to itong si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Okay? So yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, huwag niyo pong kakalimutang i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa mga bago pa lang po dyan, please don't forget to click po yung subscribe button. Maraming salamat po. Yan, konti na lang mga kababayan. Magti 300,000 subscribers na tayo. Alright, so alamin natin itong balita na to, itong nangyari dito kaya Attorney Harry Roque, mga kababayan, na kung saan, no, siya po ay isa ng pugante ngayon, no? Grabe itong nangyari kay Attorney Harry Roque. Delikado na po siya dahil anytime ay pwede na po siyang hulihin, no, ng mga kapulisan, no, ng Interpol, mga kababayan, no, dahil inilabas na nga po, no, ang red notice po sa kanya. Nako po, no. Okay, so matatapos na ba, no, ang kabaliwan? Ang pinaggagawa nito ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, no? Payag ba kayo na umuwi na siya dito sa bansa at dito po niya harapin, no, yung kaso niya dahil marami nga pong nananawagan, no, na yung kaso po niya, no, ay harapin niya, hindi yung daldal siya ng daldal at dakdak siya ng dakdak doon sa Netherlands. Doon siya nagsisisigaw. Siguro, no, yung mga kababayan natin doon sa Netherlands na uuto niya. No, pag nandito siya sa Pilipinas, walang ganong mga kababayan natin parang sumusuporta sa kanya. Okay? So, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Alright? So, wag na natin patagalin to. Umpisaan na natin. Let's go. Matatawag na raw na fugitive o pugante ang dating presidential spokesperson na si Harry Roque ayon sa Department of Justice. Sa gitna ito ng kinakaharap niyang reklamong qualified human trafficking. Sa isang panayam, sinabi ni DOJ Undersecretary Nicolas T. na inaasikaso na nila ang pagpapaaresto kay Roque. Kasalukuyang nasa the Netherlands si Roque kung saan siya nag-a-apply para sa asylum. Sana umabot this week, no? Kung hindi man next week, no? But there are certain requirements. Like, for example, we have to secure the passports of those different individuals who wish to be subject of the red notice, as well as the cancellation of their passport. Maaari nang sabihin, para sa amin, klaro na isa na siyang pugante ngayon. Isa na siyang pugante ngayon, mga kababayan. Alam niyo, para sa akin, no, bring him home, no? Sabi dito, mga kababayan. Sino ba? Si Attorney Harry Roque ba? Bring him home, no? Si Roque daw, i-bring him home na daw. Alam nyo, dapat nga to, hindi to nilalabas ng DOJ, no? Parang bigla na lang hulihin itong si Attorney Harry Roque. Diba? Dapat siguro, parang nagiging lihim lang o sikreto lang muna, mga kababayan. Huwag na nilang ilabas-labas pa, no? Yung paghuli dito kay Attorney Harry Roque. Kumbaga, hulihin na lang siya, ganun na lang. Okay, so eto pa. So, para sa karagdagang balita, mga tol. May tuturing ng pugante si Harry Roque ayon sa Department of Justice. Kaya hihilingin na raw ang red notice sa Interpol para maaresto ang dating presidential spokesperson. Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Alam nyo, mga kababayan, dapat talaga itong si Attorney Harry Roque. Kung talagang matapang siya, no, sa kagaya niya, matapang siyang batikusin, no, ang ating gobyerno, talagang nilalapastangan niya, no? Kung mura-murahin niya yung Pangulo natin, kung ano-ano yung sabihin niya sa Pangulo natin, no? Ganun-ganun na lang, mga kababayan. 'Di ba? Alam niyo yung mga ganyang klase, 'di ba, yung mga pagmumura, yung pangbabasto sa Pangulo.
dapat talaga yan, binibigyan ng parusa yan eh. Hindi pwedeng sabihin nila na freedom of expression. No, yung freedom of expression, may limitasyon yan. 'Di ba? Pero kung ganito na yung freedom of expression na sasabihin nila, no, karapatan ko na ilabas, no, kung ano yung saloobin ko. Pero kung halos lait-laiti mo na yung Pangulo ng Pilipinas, 'di ba? Hindi na ata tama yung ginagawa nito ni Attorney Harry Roque. Hindi yan magandang ehemplo o hindi yan magandang example para sa mga kabataan natin, no, na nakakapanood ng mga videos niya. No, kung iisipin ng mga kabataan, pwede pala yun, mura-murahin yung Pangulo natin. 'Di ba? Pwede pala yun, bastos-bastosin yung Pangulo natin. 'Di ba, mga kababayan? Hindi magandang ehemplo yung pinapakita nito ni Attorney Harry Roque. Kung talagang matapang siya, umuwi siya dito sa Pilipinas, harapin niya yung kaso niya. 'Di ba? Yun nga yung hamon sa kanya ni Panelo, 'di ba? Inihahanda na ng Department of Justice ang mga Sino yung kasama niya? Si Maharlika? Dokumento pa? Si Maharlika ba to? Parang si Maharlika eh. Oh. dokumento para hilingin sa Interpol na mailagay sa red notice Parang si Maharlika nga kasi yung laki ng salamin eh. si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod yan ang inilabas na warrant of arrest ng korte kaugnay ng kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot ni Roque sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Hopefully, if it's granted to us, it will come out, and we'll see how it goes. So if upon implementation, if the government of the Netherlands will allow the application of the principle of non-refoulement. Plano na rin ng DOJ na ipakansela ang pasaporte ni Roque. Hindi naman daw pwedeng ituring na refugee si Roque dahil hindi siya nahaharap sa political persecution. Oo, yun yung yun yung ini-insist niya, political persecution, mga babayan. Yun yung yung sinasabi niya palagi. 'Di ba? Alam naman natin yung strategy nila, no, yung mind setting. 'Di ba? Ganyan yung kanilang ginagawa eh. Yung sasabihin nila, i-insist nila palagi, political persecution. Yun yung ini-insist nila, yun yung ini-input nila sa isipan ng mga tao. No, hanggang sa yun na yung tumatatak sa isip naman. Kasi alam nyo, no, pagka meron kang isang bagay, no, na lagi mong sinasabi sa mga tao, tumatatak sa isip nila yung salita na yun. No, tumatatak sa isip nila yung mga sinasabi mo kasi paulit-ulit mong sinasabi yan. No, ganun yung strategy nila, mga kababayan. Ito ni Harry Roque. 'Di ba ganun yung strategy niya eh. Yung paulit-ulit niya sasabihin, political persecution yung ginagawa sa akin. No? Yun yung strategy niya para ma-mindset niya yung mga tao na ang ginagawa sa kanya ay political persecution. Pero sa totoo, hindi. 'Di ba? Yun lang yung kanyang ginagawang dahilan. 'Di ba? Yun lang yung kanyang sinasabi palagi para ma-mindset niya yung mga tao na nakakapanood ng kanyang mga videos. Yung mga nakakapakinig sa kanya, nakakapanood sa kanya. 'Di ba? Yung kasi yung ini-apply niya ata, no, para sa kanyang asylum. Maaari na sabihin, para sa amin klaro na isa na siyang pugante ngayon. Isa ka ng pugante ngayon, yari ka. Isa ka ng pugante. Pugante. Okay. He is a wanted man. Yes. Wanted ka na ngayon, Harry Roque. It naman ni Roque, hindi ibig sabihin ng red notice na aarestuhin na siya. Baliwala rin daw ito kung hindi ipatutupad ng local police. Magkakaroon lang po ng visa yung international red notice alert na yan kung ako'y lalabas ng Shenzhen. No? Take note, ang Shenzhen po ay isang political territory na. No? So, hindi naman po pwede yon dahil nga wala akong passport. Okay, so paano ka nakapunta dyan? Diba? Man sa Malacanang, posible pa ring maisilbi ang warrant of arrest kay Roque. Kung sinasabi niya po yung principle of non-refoulement, yun po ay mayroong mga kondisyon. Dapat mapatunayan niya muna na ang papahuli sa kanya ay magdudulot sa kanya ng torture na gagawin ng country kung saan siya dadalhin, cruel and degrading punishment at political persecution. It naman ni Roque, hindi niya aatrasan ang kaso. Pagkabat ako'y nag-iisa laban sa buong estado, challenge accepted. Tatalunin ko ang gobyerno ng Okay. Pilipinas, hindi nila ako makukuha
dahil ako nga po ay asylum seeker. Hamon naman ni dating Presidential Legal Counsel Diba? Yun yung kanyang laging ini-insist mga kababayan, no? Kung talagang matapang ka, bakit ka nagtago dyan sa Netherlands? Diba? Kung wala kang kasalanan, no? Kung wala ka talagang kasalanan, bakit nandiyan dyan ka sa Netherlands? Diba? May kinatatakutan siya. May tinatago ata ito, no? Si Attorney Harry Roque, kaya nandiyan dyan siya sa Netherlands. May tinatago ka ba, Attorney Harry Roque? Kaya nagsisik ka ng asylum dyan? At dinadahilan mo na lang yung political persecution? Diba? Yun na lang yung dinadahilan mo para makatakas ka sa mga isinasampang kaso sa'yo? Oh, hindi ko sinasabing napapaisip lang ako. 'Di ba? Na baka, no, kaya nga tinatanong natin Yun yung tanong natin sa kanya. No, may tinataguan ka ba? Bakit ayaw mong harapin yung mga kaso mo dito sa Pilipinas? No, bakit ayaw mong harapin yung isinampang kaso sa iyo dito sa Pilipinas? Bakit nandiyan ka sa Netherlands? 'Di ba? Bakit nandiyan ka, nagtatago ka, naghahanap ka ng asylum? 'Di ba, mga kababayan? Mapapaisip din kayo no? Salvador Panelo kay Roque, umuwi na lang siya at harapin ang kaso. Diba? Si Panelo na, no? Kaalyado niya. Parehong DDS, sinahamon siya. Diba? Pero buwelta dyan ni Roque, I think that's gross ignorance of what asylum is, no? So I will not even bother to answer observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. Yeah, ignorante raw, no? Etong si Panelo, mga babae. Sinabihan niya pang ignorante o tila walang alam, no? Sa mga ganyan klase. Eto nga sa asylum, eto nga si Panelo. Diba? Ginagawa niya pang tanga ng tao. Diba? Yun yung problema, no? Kung talagang wala kang kasalanan, bakit hindi ka umuwi dito sa Pilipinas? Alam mo, nakakaano siguro tong si Panelo, no? Sinasabi niya, isa ka sa nanggugulo no? Naiisip ko lang, no? Nakikita ko lang, isa ka sa nanggugulo, no? Isa ka sa magulo, isa ka sa makati sa ulo. Diba? Kaya lalong siguro napapaisip si Panelo, kaya lalong naiipit dyan si Tatay Digong. No, dahil sa kagagawan mo. Kasalanan mo pa ngayon. Diba? Kasi daldal ka ng daldal No, banat ka ng banat sa gobyerno. Diba? Hindi ganon. Kung babanat ka, wag masyadong below the belt. Sabi nga nila, gumawa pa kayo ng video. Diba? May may bumaligtad no, na vlogger na kayo mismo gumawa ng video na ipinost, parang ganon. No, yung video ni Pangulong Bongbong Marcos na inedit. Di ba? Napakalaking kalokohan yan. Kung talagang hindi kayo gumawa bakit hindi nyo hindi nyo ilabas kung sino yung naglabas ng video na yon. Sige, para patunayan ninyo na hindi sa inyo galing yon. No, ilabas niyo yung taong gumawa ng video na yon. Yung taong nagbigay sa inyo ng video na yon. Yun yung hamon natin sa kanila. 'Di ba? Inahamon niyo ng hair follicle test yung Pangulong Bongbong Marcos. Hinahamon din kayo. Ilabas niyo yung naglabas ng video. Tapos tsaka ninyo sabihin, no, na totoo yung video na yon. 'Di ba? Di ba? Ano masasabi niyo diyan, mga babayan? Pa-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.